Ang liham sa lumang aklat. Mahilig mo ba sa series? Kapag may problema siya, sa library siya tumatakbo. Tahimik doon at pakiramdam niya mas malinaw ang lahat kapag napapaligiran siya ng mga libro. Isang hapon, habang narayos siya ng mga lumang aklat sa isang sulok ng library, may nahulog na maliit na papel mula sa isang makapal na nobela. Nakasulat doon, "Kung sino ka man na makakabasa nito, sana huwag kang sumuko sa mga pangarap mo." Napangiti si Elise. Parang ang lalim naman ito, bulong niya. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong libro. May panibagong sulat na nakalagay sa loob. Mukhang may nakabasa, sana napangiti kita. Napakunot ang noo ni Elise. Sino kaya to? Linggo-linggo, nag-iiwan sila ng mensahe sa loob ng aklat. Hindi nila alam ang mukha ng isa't isa, pero nagiging mas personal ang mga liham nila. Pag napapagod ka, pahinga lang. Huwag sumuko. Salamat, kailangan ko yan ngayon. Balang araw magiging proud ka rin sa sarili mo. Yan yung mga palitan nila ng mga salita. Dumating ang araw na nalaman ni Elise na lilipat na siya ng paaralan dahil sa trabaho ng kanyang ama. Nalungkot siya. Pumunta siya sa library at naiwan ng huling liham. Elisa na ako. Salamat sa mga salitang nagpalakas sa akin. Hindi man kita kilala, naging mahalaga ka sa akin. Kinabukasan may sagot. Hintayin mo ako bukas sa library, 4 p.m. Ayoko magpaalam nang hindi kita nakikita. Kinabahan si Elise. Sino kaya siya? Eksaktong 4 p.m. pumasok siya sa library. Tahimik. Halos marinig niya ang tibok ng puso niya. Excuse me. Napalingon siya. Isang pamilyar na boses. Arvin? Gulat niyang sabi. Kaklase niya ito sa math. Tahimik. Lagi nasa likod ng klase. Ngumiti si Arvin. Medyo kinakabahan. Ako yung A. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Elise. Hindi ako magaling magsalita sa personal, sabi ni Arvin. Mas madali para sa akin magsulat. Pero gusto kitang makilala ng mas totoo. Napangiti si Elise. Hindi ko akala ay ikaw yun. Pero salamat dahil sa iyo mas naniniwala ako sa sarili ko. Tahimik silang nag-uusap sa loob ng library. Wala granding eksena, walang sobrang drama, pero puno ng sinseridad. Pwede ba tayong magpatuloy? Tanong ni Arvin. Magpapatuloy, sagot ni Elise, kahit magkalayo. Lumibat man ang paaralan si Elise, hindi natapos ang kwento nila. Sa bawat liham at tawag, mas lumalim ang samahan nila. Doon nila napatanayan na minsan ang pinakamagandang simula ay nagsisimula sa simpleng salita at sa lakas ng loob na magpakilala.